Sa QC, priority ang inclusivity. Congratulations sa persons with disabilities na nagtapos sa Skills Training for Employment Program for Hot Meals and Cold Meals ng lokal na pamahalaan katuwang ang TESDA at Kabalen Training Institute. Layo nitong bigyan ng karagdagang skills ang PWDs na magagamit nila sa trabaho. Kinilala ang bagong startup finalists na sasailalim sa monitoring sessions para sa pagpapaunlad ng kanilang mga negosyo sa isinagawang Startup QC Cohort 4. Nakiisa ang lokal na pamahalaan sa Shop for a Cause fundraising for girls and women's programs kung saan ilalaan ang malilikom na pondo sa programang pangkababaihan ng Spark Philippines. Mas pinaigting ng QC Public Employment Service Office ang laban kontra child labor sa ginanap na operational planning ng Quezon City Program Implementation Subcommittee on Child Labor. Nagpulong sina QC Mayor Joy Belmonte at Rizal Mayor Rodel de la Cruz para talakayin ang suportang ibibigay sa mga Q-citizen na inirelocate sa Teresa Rizal noong 2016. Nagtipon ang mga food policy expert at urban leaders mula sa iba-ibang bansa at tinalakay ang best practices at policies bilang bahagi ng Partnership for Healthy Cities Food Policy Workshop. Mahigit 3,000 Q-citizens ang sumali sa Cash for Training and Work Program. Sa pamamagitan nito, mabibigyan ng pansamantalang kabuhayan ang mga manggagawa mula sa informal sector. Nagtipon-tipon ang mahigit 1,500 civil society organization leaders sa ginanap na People Government Partnership Assembly para magtalaga ng bagong kinatawan sa People's Council, City Development Council at sectoral representatives. Sustainability is a must for QC. Tinalakay ni Mayor Joy Belmonte sa isang press conference ang kasalukuyang estado ng mga flood control projects ng DPWH sa lungsod at ang aksyon ng lokal na pamahalaan dito. Formal nang itinurn over ng Quezon City Government sa Independent Commission for Infrastructure ang resulta ng fact-finding investigation kung saan naitalang 331 ang flood control projects ng Department of Public Works and Highways sa QC mula 2022 hanggang 2025. Matapos ito, ininspeksyon ng ICI at ng lokal na pamahalaan ang ilang DPWH flood control projects. Formal nang inilunsad ng Quezon City Government ang plastic-free exhibit sa lungsod kung saan makikita ang mga impormasyon gaya ng epekto ng microplastic sa mga tao at kalikasan. Namahagi ang lokal na pamahalaan ng e-trike sa 65 beneficiaries mula District 2, 4 at 6 bilang bahagi ng QC e-trike project.